Ang isa sa pinakamalaking balita ngayong NBA offseason ay ang desisyon ni Donovan Mitchell na pirmahan ang contract extension upang manatili sa Cleveland Cavaliers. Marami ang nagulat dahil mayroon sana siyang option na hintayin ang susunod na taon bago pumirma ng panibagong kontrata. Kung ginawa niya iyon, posible sanang mas malaki pa ang kanyang kikitain dahil tataas ang salary cap ng NBA. Ngunit sa halip na hintayin ang mas malaking payday, pinili ni Mitchell ang seguridad, katatagan, at ang paniniwalang may magandang kinabukasan ang Cavaliers. Ipinapakita ng desisyong ito na naniniwala si Donovan Mitchell sa direksyon ng Cleveland Cavaliers. Nang dumating siya sa koponan ilang taon na ang nakalipas, malinaw ang layunin ng organisasyon na bumuo ng isang championship contender. Sa bawat season ay unti-unting lumalakas ang kanilang roster at ngayon ay isa na sila sa mga koponang inaasahang magiging seryosong kalaban sa Eastern Conference. Para kay Mitchell, hindi lamang pera ang naging batayan ng kanyang desisyon. Totoong kung naghintay siya ng isang taon, may posibilidad na makakuha siya ng mas malaking kontrata dahil sa inaasahang pagtaas ng salary cap. Ngunit may kaakibat ding panganib ang paghihintay. Maaaring magkaroon ng injury, maaaring magbago ang sitwasyon ng koponan, o maaari ring magbago ang direksyon ng franchise. Sa pamamagitan ng pagpirma ngayon, nakuha niya ang malaking kontrata habang hawak pa rin niya ang seguridad ng kanyang kinabukasan. Isa rin itong malinaw na mensahe sa buong NBA na nais niyang maging mukha ng Cleveland Cavaliers sa mga susunod na taon. Hindi ito desisyon ng isang player na naghahanap lamang ng mas malaking sahod. Isa itong desisyon ng isang superstar na handang mamuno at bumuo ng isang koponang may kakayahang lumaban para sa kampyonato. Napakahalaga rin ng extension na ito para sa Cavaliers. Sa mga nakaraang taon, maraming small market teams ang nahihirapang mapanatili ang kanilang mga superstar. Madalas na pinipili ng mga elite players na lumipat sa mas malalaking market. Ngunit sa pagkakataong ito, pinatunayan ng Cleveland na kaya nilang kumbinsihin ang kanilang franchise player na manatili at magtiwala sa kanilang proyekto. Dahil nakapirma na si Mitchell, mas magiging agresibo ngayon ang Cavaliers sa pagbuo ng kanilang roster. Mas madali na silang makahikayat ng iba pang mahuhusay na manlalaro dahil alam ng lahat na may long-term commitment na ang kanilang pangunahing bituin. Ang mga veteranong gustong lumaban para sa titulo ay mas magiging interesado ring sumali sa Cleveland dahil alam nilang mananatili ang kanilang superstar sa loob ng maraming taon. Malaki rin ang epekto nito sa chemistry ng koponan. Hindi na kailangang isipin ng coaching staff at ng front office kung aalis ba si Mitchell sa susunod na offseason. Sa halip, maaari na silang mag-focus sa pagpapalakas ng lineup, pag-develop ng kanilang mga batang manlalaro, at paghahanda para sa mas malalim na playoff run. Sa pananaw ng negosyo, magandang hakbang din ito para sa Cavaliers. Mas madali nilang mapapanatili ang suporta ng kanilang fans, sponsors at ticket sales dahil alam ng lahat na ang kanilang franchise player ay hindi aalis anumang oras. Nagbibigay ito ng katatagan hindi lamang sa basketball operations kundi pati na rin sa buong organisasyon. Sa huli, maaaring hindi pinili ni Donovan Mitchell ang pinakamalaking posibleng kontrata na maaari niyang makuha kung naghintay pa siya ng isang taon, ngunit pinili niya ang isang bagay na mas mahalaga para sa maraming superstar, ang kasiguruhan, ang tiwala sa kanyang koponan, at ang pagkakataong bumuo ng isang legacy sa Cleveland. Ngayon, ang pinakamalaking hamon para sa Cavaliers ay patunayan na tama ang naging desisyon ni Mitchell sa pamamagitan ng pagbuo ng isang roster na tunay na may kakayahang makipaglaban para sa NBA Championship sa mga darating na season. Samantala, maaaring hindi ito kapanapanabik para sa mga tagahanga ng Lakers, pero isa itong magandang hakbang sa pamamahala ng koponan na kuha ng Lakers ang pinakamahusay na backup center na natitira pa sa merkado. Nagkasundo sina Kevon Looney at ang Lakers sa isang taong kontrata sa veteran minimum na nagkakahalaga ng $3.9 million ayon sa ahente ni Looney na si Todd Ramasar, na ibinahagi ang balita kay Shams Charania ng ESPN. Si Looney, isang 3 beses na kampiyon sa NBA kasama ang Golden State Warriors, ay nawala sa regular na rotasyon noong nakaraang season sa New Orleans Pelicans, kung saan mas binigyang pansin ng koponan ang pagpapaunlad sa kanilang mga batang big men na sina Derek Quinn at Yves Missi. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na pinili ng Pelicans na huwag kunin ang kanyang $8 million team option para sa season na ito. Noong nakaraang season, nakalaro lamang si Looney sa 25 laro at nagtala ng average na 2.8 puntos at 5.6 rebounds bawat laro. Magsisilbing backup ni Looney ang bagong kuhang si Walker Kessler sa posisyong sentro. Bukod dito, madaling isipin na magpapalabas si JJ Redick ng mas maliliit na lineups na maaaring kasama rin si Sandro Mamukelashvili. Si Looney, 30-year-old, ay isang maaasahang reserve big man. Mahusay siyang mag-set ng screen, mahusay ding rebounder, at kilala bilang isang respetado at gustong kasama sa locker room.
Maaaring mas ginusto ng mga tagahanga ng Lakers si Mitchell Robinson bilang backup center, ngunit mas mataas ang kanyang presyo. Sinuri ng New York Knicks ang kanilang mga pagpipilian at piniling makipagkasundo kay Andre Drummond upang pumalit kay Mitchell. Dahil dito, si Looney ang naging pinakamainam na natitirang option para sa Lakers at kinuha nila ito. Sa ibang balita naman, matapos ang mga ulat na hindi na umano babalik si LeBron James sa Los Angeles Lakers para sa 2026-27 NBA season, muling naging sentro ng usapan ang kanyang kamakailang pagkikita kasama ang matalik niyang kaibigan na si Draymond Green. Agad itong nagbigay ng matinding intriga sa NBA world dahil maraming fans ang nagtatanong kung simpleng bonding lang ba ito ng dalawang superstars o may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pag-uusap. Isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay kung nagsimula na nga ba ang recruitment ni Draymond Green upang kumbinsihin si LeBron James na sumama sa Golden State Warriors. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat o kumpirmasyon na nire-recruit na talaga ni Draymond si LeBron. Ngunit hindi rin maikakaila na matagal nang ipinapahayag ni Green ang kanyang paghanga kay LeBron. Sa maraming panayam at sa kanyang podcast sa mga nakaraang taon, ilang beses na niyang sinabi na gusto niyang makalaro si LeBron bago ito tuluyang magretiro. Dahil dito, natural lamang na isipin ng maraming fans na maaaring ginagamit niya ang kanilang matibay na pagkakaibigan upang ipakita kung gaano kaganda ang magiging sitwasyon kung magsasama sila sa Warriors. Hindi lamang dahil superstar si LeBron, kundi dahil naniniwala si Draymond na ang pagsasama nila ni Stephen Curry at LeBron James ay maaaring maging isa sa pinakamalalakas na trio sa buong NBA. Isipin ninyo ang magiging kombinasyon ng tatlong future Hall of Famers. Si Stephen Curry ang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA na kayang buksan ang depensa gamit ang kanyang walang tigil na paggalaw at 3-point shooting. Si Draymond Green naman ang defensive anchor at pangunahing playmaker sa frontcourt, habang si LeBron James ay isa pa ring elite floor general na kayang kontrolin ang tempo ng laro, gumawa ng tamang desisyon at magpasok ng mahahalagang puntos sa pinakamalalaking sandali. Ang pinakamalaking maitutulong ni LeBron sa Warriors ay ang kanyang basketball IQ at kakayahang lumikha ng opensa para sa buong koponan. Hindi na niya kailangang umiskor ng 30 puntos bawat gabi upang maging epektibo. Sa halip, maaari siyang maging pangunahing facilitator na magbibigay ng mas maraming open shots kina Stephen Curry at sa iba pang shooters ng Warriors. Dahil mahusay magbasa ng depensa si LeBron, magiging mas mahirap para sa kalaban na pigilan ang ball movement ng Golden State. Malaki rin ang may daragdag niya sa transition offense. Kapag nakuha ni Draymond ang rebound at naipasa kay LeBron o vice versa, magiging napakabilis ng atake ng Warriors. Ang kanilang experience at chemistry bilang mga veteranong superstar ay maaring maging malaking sandata lalo na sa playoffs, kung saan mahalaga ang tamang desisyon sa bawat possession. Hindi lamang sa opensa makakatulong si LeBron. Sa depensa, maaari pa rin siyang magbantay ng iba't ibang posisyon at magsilbing isa pang leader sa loob ng court. Ang kanyang karanasan sa mahigit 2 dekadang paglalaro sa NBA ay magiging napakahalaga sa paghubog ng mga batang manlalaro ng Warriors. Sa ngayon, ang pagkikita ni Draymond Green at LeBron James ay nananatiling isang pangyayari na bukas sa iba't ibang interpretasyon. Maaari itong simpleng pagkikita ng dalawang magkaibigan na matagal nang malapit sa isa't isa. Ngunit dahil sa timing nito at sa mga umiikot na usapin tungkol sa kinabukasan ni LeBron, hindi maiiwasan ang mga haka-haka na maaaring may pag-uusap tungkol sa posibilidad ng pagsasama nila sa Golden State. Hanggat walang opisyal na pahayag mula kina LeBron James, Draymond Green o sa Warriors, mananatiling espekulasyon lamang ang lahat ng ito. Ngunit kung sakaling maging realidad ang pagsasama ni LeBron James, Stephen Curry at Draymond Green, tiyak na magiging isa ito sa pinakamalalaking kwento sa kasaysayan ng NBA at maaaring muling magbigay sa Golden State Warriors ng malaking pagkakataon na ipaglaban ang isa pang NBA championship.